Showbiz fanatics, Alden Richards, is it true na nakatakdang ipatawag ng GMA bosses dahil dito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. At ngayong araw nga ay sunod-sunod ang mga pinapakita or pinopost ni Miss Catherine Bernardo sa kanyang IG na mga endorsement na talagang sinut niya po, at ngayon po yung araw na nakatakda para po ipakita niya ito sa publiko. Nakakatuwa lang na talaga namang busog na busog ang ilan sa mga Katden fans at ilang mga supporters po ni Miss Catherine dahil sa sunod-sunod na mga produkto. It only means na talagang sobrang in demand pa rin si Miss Catherine Bernardo hanggang ngayon. And sa sobrang dami nito, parang every month ata may nakikita tayong mga endorsement niya, no? Talagang ito yung pinakamarami niya ngayon. And of course, balik alindog din si Miss Catherine dahil pinost niya po ito ngayong araw sa kanyang IG. May pinaghahandaan kasi siya muli, no, na parang isang event na pinipicture po yung ilan sa mga kaseksihan ng isang actress. At ngayong araw pag-usapan natin ito kasi medyo nakaka-bothered lang dahil may nabasa po akong isang article na parang itong si Miss Annette Gozon or si Attorney Annette Gozon, isa sa mga bosses dito po sa GMA Sparkle, ay nakatakda daw di umano na ipatawag si Mr. Alden Richards. So sa nabasa ko, parang ang title niya pa, hindi ko lang na-screenshot, pero ang title niya pa parang na red flag daw di umano si Mr. Alden Richards dahil dito. Kasi nung binasa ko yung article, parang kinukumpara kasi base po sa mga reports na lumabas as of this moment, August 29, if I'm not mistaken, August 29, 2024, ay talaga namang napakataas po ng pagitan ng rating na meron po ang Pulang Araw at Batang Quiapo. Sabi po ng ilang mga viewers po natin dito, hindi naman daw magkatapat ng kanilang programa, pero ang kinukumpara talaga lagi is Batang Quiapo at saka po yung Pulang Araw. Kasi yung Batang Quiapo po ay nagkamit siya ng 16% and up sa kanyang TV ratings, while ito pong Pulang Araw ay almost nasa kalahati, 8 point something, mga ganon yung kanyang TV rating. Ngayon, parang ang buong sisi ng ilang mga netizen, ng ilang mga bashers ni Alden ay kay Alden Richards. Bakit ang pino-point out po, ang point of view ko lang with regards to this, bakit kailangang lahat ng paninisi ay ibuhos kay Alden? Sabi pa ng ilang mga bashers, kasi baka daw dahil ipinartner si Alden kay Miss Sanya Lopez, kasi nandito si Sanya. Dito pong teleserye na to is totoo po yun na talagang mas mataas ang rating ng Batang Quiapo kaysa sa Pulang Araw. Pero kung ibabase naman po natin dun po sa Netflix, ang Pulang Araw po is one of the top 10 na sinusubaybayan na mga parang serye siya dito po sa Netflix. Ang siguro ang naging lang dyan, ang naging problema lang kasi parang available kasi siya dun sa Netflix available siya sa ibang platform, kaya tuloy mas inaabangan ng tao yung advance episode ng Netflix kesa po dito sa television na manonood ka, tututok ka sa kung anong oras siya na pinapalabas. Syempre, yung mga oras na libre ka, pwede mong panoorin sa Netflix. Samantalang sa television, is kailangan mong tumutok. Aminin naman po natin at hindi, talagang humihina po ang industriya ng television ngayon kasi marami na pong forms na pwede po nating abangan at panoorin ng ilang mga TV shows or even na mga serye po dito na dating napapanood lang or libre lang na napapanood sa television. Ngayon may ilang platform na nagkikater ng ganitong industriya, kaya medyo hindi po yata makatarungan na parang kay Alden Richards lang isisi ang lahat, kasi well in fact ibinigay naman ni Alden Richards yung buong buo niya, yung buong lakas niya at buong talento niya para po talagang ipakita, no? And
And yung nababalitaan po na parang na red flag, agad-agad naman. At the same time, ba't naman kailangan siya ipatawag ng boss para doon? Dahil di niya naman talaga kasalanan yun. Kaya medyo na off lang ako doon sa isang binabasa ko na yun. Minsan kasi doon ako humuhugot ng ilang mga information. Pero that time, parang hindi ako sang-ayon. Kaya po nailabas ko po sa inyo. Kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Tama ba na isisi lang kay Alden Richards ang mga bagay na ito? Comment down below. And now, let's go to your comments sa ating comment section. Unahin natin si Poy6277. Sabi niya, thanks sa mga bits and pieces or snippets of HLA movie plot based on comments. But is it really the truth? Also, parang spoiler yata, being given an idea how the story will run and goes. Tama po, no? Kasi yung mga ibang mga comments, mga nagko-comments dyan, pero meron po siyang pros and cons maaaring nagiging spoiler po tayo, and then meron din naman positive side po yun na parang nagkakaroon ng curiosity and excitement ang ilang mga moviegoers to see kung ano ba talaga ang magiging storyline or ano nga ba ang magiging talagang tagpo sa nasabing movie. Sabi naman ng isa pang viewer po natin, ako naman Miss Dar, hinihintay ko yung announcement ni Mr. OG Diaz sa YouTube channel niya. Nung in-interview siya na Miss Aiko Melendez about Kat din, mukhang may nalalaman na po itong si Mr. OG Diaz. Actually, napanood ko po yung interview ni Mr. OG Diaz kay Miss Aiko Melendez na ilabas ko rin po yan dito sa aking channel. At nung tinanong siya patungkol po sa real score between Catherine and Alden Richards, hindi niya po yun sinagot ng tahasan kasi gusto niya na ibubulgar niya yon doon po sa sarili niyang channel, of course, 'di ba? So hindi po, imposible po na wala siyang alam dyan sa mga bagay na yan. Kasi meron din po kasing attitude or ugali si Mr. OG na kapag parang pinakiusapan siya ng isang artista na wag ilabas, hindi niya talaga ilalabas. Sabi pa ng isa pang viewer natin, o bakit hindi pwede magtabi, bawal ba? Nakaupo lang naman sila. O si Mama Ten laging tabi ni Ethan. Ayan. So wala naman po masama doon kahit po magtabi silang dalawa. At the same time, marami pang natuwa at marami pa pong mga Kat Den fans ang talaga namang excited to watch the movie. And of course, mas lalo pong na-entice at na-excite doon po sa mga nakita natin. And sabi pa ng isa pang viewer, kung totoo man sila na, I'm happy for Kat Den. Grabe naman kasi yung sakit na pinagdaanan ni Catherine sa past. So deserve ng Kat Den ang lumigaya sa isa't isa. Ayun. So, alam niyo po, ang dami ko ng mga confirmation no na sasagap. But for me, the best thing that we can do right now is talagang maging mapagmatsyag. Tapos pinapanood ko yung mga recent interview ni Alden tsaka yung mga dati niya. Iba kasi talagang parang it's will of God na rin talaga. Sabi ni Ma'am si Gloria Lomeda, grabe naman kayo, magjowa na yan, nakakapagtaka pa ba na-develop na sila sa isa't isa naman sa body language. Ika nga, what you see is what you get. Let's give them the privacy. Understanding naman at masaya ang dalawa. True. At isa sa mga karakter na gustong gusto po ni Alden Richards sa isang babae, yung magiging supportive siya sa lahat ng mga gagawin at sa lahat ng mga ganap sa buhay ni Alden, lalo na sa career na meron po si Alden Richards, no? At kung sino man po yung kanyang napupusuan ngayon. At sabi nga po ni Ma'am si Gloria Lomeda is let's give them the privacy that they want. No? So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.